Magandang araw po. Ngayon po ay isang napakagandang araw na naman. At isasama ko ngayon ang aking panganay na anak para mag-harvest po kami ng kakao. Marami pong hinog. Nakita ko po nung nakarang araw, maraming hinog kaya ngayon ay pupunta na kami doon. Dito lang sa labas ng aming bahay. Yan po. Kung makikita po ninyo yan, marami pong hinog. Okay. Ito yung nag-iisang puno pa lang yung namumunga. Tapos yung iba ay may bunga na rin pero wala pang hinog. Ito yung pinakamatandang kakao na tinanim po dito sa harap ng bahay po. Unang harvest. Ito pong mga buto nito ay gagawin ko pong kokwa o tableya. So sa ngayon ay harvestin po natin to at maya maya ay bubuksan na natin para ferment. Hi. Yan, naka-4 na piraso na po tayo sa isang puno pa lang. Sana po sa sunod na mga araw ay mamunga na rin yung ibang puno para marami po tayong maging produkto. Actually ito po ay pangalawang harvest ko na kasi nung una na nakakuha na ako ng 4 na piraso ng bunga at yun niya ay eksperimentohan po natin. Ginawa ko pong chocolate yun. Ito naman gagawa tayo ng tableya dito. Pero hindi po magagawa natin ngayon kasi magpe-ferment pa tayo ng 7 araw. So ang gagawin po natin ito ngayon pagkatapos nito makuha ay i-imbak lang natin. Mas maganda kasi yung naka-ferment talaga kaysa i-bilad lang saka i-powder. Mas lumalabas kasi yung aroma ng chocolate pag naka-ferment yung mga buto nito. Yan po ay sisimulan na po natin yung pag-imbak. Lagyan po natin ng dahon ng saging ang paglalagyan, tapos po niyan ay dyan na rin yung mga cacao bean natin ilalagay. Mas maganda nga po kung silyado talaga para yung walang singaw talaga. So dadamihan po natin yung balat ng saging para uminit talaga siya, para ma-ferment talaga. Kasi pag silyado po talaga ay umiinit po yun kasi merong acid po yung yung buto ng yung fresh na buto ng kakao. Yan, dagdagan pa natin. Yung na-harvest ko na bunga mga 7 piraso siguro to. So baka sa sunod na buwan meron na naman pong ma-harvest tayo ulit. Sisimulan na po natin ang pagbibiyak. Yung pagbibiyak naman nito ay ganito lang ako magbiyak. Pahati lang. Matigas Yan, ganyan lang. Tapos lahas. Hati na. Labas ng buto niyan. Pwede din tong ipa-kuan sa mga bata kung gusto. Tayo, pwede din natin kainin bago natin i-ferment. Pero ako kasi hindi ko na pinakain Sinisip-sip ng mga bata to kung minsan itong masim-asim na parang santol kasi ito ang lasa nito. Masarap siya, mang asim-asim. Yan, malapit na nating maubos biyakin. Sa isang kakao
mayroong buto siguro mga 30 piraso, ganun. 30 piraso na buto. Pero hindi po lahat yun malalaki. Meron kasing porsyon na malit na buto dyan. Saka pag binilad pa, after po ng fermentation nito, ng 7 araw na naka-imbak, magsisimula naman tayo ulit na ibilad siya ng 7 araw. Saka i-roasted natin siya at i-grind. Doon na po magkakaroon tayo ng tableya. So, salamat po sa inyong panonood at i-imbak ko na to. Bubuksan ko to pagkatapos ng 7 araw. Salamat po.